Napagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po tayo mag-share ng ating pong daily devotion. At nandito na po tayo ngayon sa chapter 40. Ito po yung last chapter po ng Exodus. Going na po tayo ngayon. Going na po tayo sa Leviticus na po tayo sunod. Ito, ngayong gabi po, ito na po yung last chapter ng Exodus at ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 40 verse 1 to 4 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang pagtatayo ng tuldang simbahan. Verse 1 po, sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang tuldang sambahan na tinatawag ding tuldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ng kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Last verse po, verse 4. Ipasok mo ang mesa sa tulda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone po. Dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin na si Moses po ay sinabi po sa kanya ng ating Panginoon na yung pong pagpapatayo ng tuldang sambahan at ito po ay sinasagawa nila na tuwing unang araw ng unang buwan po. At ito po ay tinatawag din nilang tuldang tipanan. At dito po makikita rin natin na kung paano po sinabi ng Panginoon, kung paano po sinalaysay yung mga bagay na dapat pong ayusin din po. Kung paano po, kung ano pong sinabi po ng Panginoon kay Moises. At dito po natin makikita na kung ano pong in-illustrate, kung ano pong sinabi sa kanila ng Panginoon, ay yun po ang sinunod ni Moises. Kaya kung sa buhay po natin at may pinapagawa po sa atin yung Panginoon, kung ano pong inaata sa atin, ay matutulang po tayo na sumunod. Na katulad po yung inaatas po ng Panginoon kay Moises. Si Moises po ay tuloy-tuloy lang po ng palo, hindi po siya nagdadalawang isip na kung ano pong pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, mas makakabuti para sa atin na kung ano ang pinapagawa, kung ano yung inaatas sa atin, na katulad ng pag ginagawa natin ito, na kahit tayo pagod sa pang-araw-araw natin ginagawa sa pagtatrabaho, ay nagagampanan natin yung ating obligasyon na makapag-share po tayo ng mga Word of God. At ito yung isang obligasyon natin sa Panginoon. Kaya purihin natin Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat araw na tayo lagi na pinagtatagumpay. At katulad nga po nitong mga araw na ito na po yung ating last chapter po dito sa Exodus. Sa Monday po, dadako na po tayo sa Leviticus, kaya lagi po natin ibigay sa Panginoon yung minamataas na papuri at pasasalamat. God bless everyone and bye-bye. Amen, Sister Talia. Bye-bye. Bye. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 40 verse 5 to 9. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar ng tulda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang buluwagan at ikabit ang tabing ng pintuang nito.
Pagkatapos kunin mo ang langis na panlaga at buhusan mo nito ang buong tulda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 40 verse 10 to 13. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tuldang tipana at doon maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pare. Amen. At inyong dadahin ang kaniyaang mga anak at inyong susutan sila ng mga kasutan at inyong papahilan ng laging sila kanya ang inyo pagkapahid sa kanilang ama upang sila makabagasiwa sa aking sa katuukulang sa seldote at ang pagpapahid sa kanila ay maging sa kanila ay pinakatanda ng walang kang pagbagka sa seldote sa buong panahon ng kanilang lahi. Kanyo ginawa ni Moises inyo sa lahat na iniutos na Panginoong sa kanya ay kayong ginawa niya at nagkakali sa unang buwan ng ikalawang taon ng ng buwan na ang pagbekulong ay iniintinayon. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 40 verses 18 to 21. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. At itinayo ni Moises ang tabernakulo at inilagay ang matungtungan at ipinatong ang mga malaking tabla. At isinuot ang mga barakilan at itinayo ang mga haligi niyaon. At kanyang inunat ang tulda sa ibabaw ng tabernakulo at kanyang inilagay ang takip ng tabernakulo sa itaas ng ibabaw niyaon, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patutuo sa loob ng kaban, at kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban, at kanyang inilagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban. At kanyang ipinasok ang kaban sa tabernakulo at inayos ang lambong ng tabeng at tinabingan ang kaban ng patutuo gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 40 verses 20 to 25 na sinasabi, pagkatapos ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan ito.
21, ipinasok niya ang kahon sa loob ng tuldang sambahan at isinabit ang kurtina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. 22, inilagay niya ang mesa sa loob ng tulda sa bandang hilaga sa labas ng kurtina. 23, at inilagay niya sa mesa ang tinapay na inahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. 24, inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tulda sa harapan ng mesa sa bandang timog. 25, at inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa inutos sa kanya ng Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 40 verses 26 to 29. Ito po ay para kay Red Galindo. Ito po ang nakasulat, at kanyang inilagay ang dambanang ginto sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng lambong. At siya nagsunog doon ng kamangyan na mabangong espiya, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. Last verse. At kanyang inilagay ang dambanang pagsunugan ng handog sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at pinaghandugan ng handog na susunugin at ng handog na harina, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 40 verses 30 to 33. Ito po ang nakasaad. At kanyang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at sinidlan ng tubig upang paghugasan. At si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan at pagka sila'y lumalapit sa dambana ay naghugas sila, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana, at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon, tinapos ni Moises ang gawain. Yan lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli makishare po ulit tayo ng ating pang devotion para po kay Mrs. Kanya po ay dito po sa chapter 40 verse 34 to 38 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang tuldang tipanan ng makapangyarihang prinsesya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tulda dahil nababalot ito ng makapangyarihang prinsesya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tulda at umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap na nagsisimbolo sa prinsesya ng Panginoon ay nasa itaas ng tulda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Glory to God po and God bless po.